Magandang gabi. Welcome sa Sleepy Sampaguita. Nandito na naman ako upang tulungan kayong makapagpahinga at marahan unti-unting makatulog. Huminga ng malalim at dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. At habang nakikinig, hayaan ninyong ang bawat salita ay maging panayad na ihip ng hangin na dadaan sa inyong isipan. Magaan, payapa, at puno ng init ng pagdinilay. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong gabi ay paalala na minsan ang pinakamasasayang sandali sa ating buhay ay yaong mga simpleng bagay lamang. Ang amoy ng bagong umagang may araw, ang halakhak sa tahimik ng tanghali, at ang kaligayahang dulot ng Sabado. Sapagkat hindi natin alam kung kailan magbabago ang lahat. Kaya't habang nandito tayo, habang humihinga at naririnig ang bawat salita, subukan nating namnamin ang kasalukuyan, ang kapayapaan, at ang ngayon. Tara, at pakinggan natin ang kwento ng isang batang nagngangalang Miguel. Sa kwentong pinamagatang Si Miguel at ang Araw ng Sabado. Mainit. Iyon agad ang unang sensasyon na gumising kay Miguel. Hindi basta simpleng init. Ramdam niya ito mula sa balikat hanggang talampakan. Parang may kumukulong hangin sa buong silid. Ang liwanag ng araw ay marahang gumagapang sa pagitan ng mga butas ng lumang kortina. Humahaplos sa kanyang pisngi at pilit siyang ginising mula sa malalim na pagkakatulog. Napasinghap siya. Marahang tinakpan ng palad ang mga mata upang hindi masilaw. Ngunit dama pa rin niya ang alinsangang bumabalot sa kanya. Bumangon siya. Iniunat ang mga braso at naramdamang ang bigat ng katawan niya. Hindi lang pagod, kundi parang may bumabalot na lungkot at pagkalito. Sabado na pala, bulong niya sa sarili. Dapat masaya siya. Walang pasok, walang alarm clock, walang kailangang tapusin. Ngunit kakaiba ang umagang iyon. Parang masyadong tahimik ang paligid. Parang may kulang. Parang may nagpapadya. Walang sumalubong na amoy ng sinangag mula sa kusina. Wala ring kalansing ng kutsara at tinidor na dati karaniwang musika sa kanilang bahay tuwing umaga. Higit sa lahat, wala ang sigaw ni inay na laging puno ng pagmamahal at pag-aalala. Miguel, bumangon ka na riyan. Malalamig din yung almusal. Maging ang asaran ni na Itay at Kuya Paolo ay tila naglaho. Ang dating masiglang bahay, ngayoy nilamon ng malamig na katahimikan. Dahan-dahang isinuot ni Miguel ang tsinelas. Bawat takbang niya pababa ng hagdan ay parang mas lumalalim ang katahimikan. Ang bawat yapak, kaluskos lamang ng tsinelas ang maririnig. Sa bawat baitang, may saglit na ala-ala. Isang batang babae, tila umiiyak, tinatawag ang kanyang pangalan. Miguel! Sigaw na parang bulong. Saglit na
dumausdos sa alaala at agad ding nawala. Pinilit niyang iwaksi iyon. Baka guni-guni lang. Pagbaba sa kusina, sinalubong siya ng malamig na hangin. Kakaiba sa nararapat na init ng Sabado ng umaga. Sa mesa, may nakahain. Sinangag, itlog, at gatas. Ngunit parang matagal na itong naihain. Malamig na. Tuyot na ang ulam. Parang iniwang minadali. Walang tao sa paligid. Walang galaw. Walang kahit anong tunog maliban sa marahang ugong ng ref at ihip ng hangin mula sa bintana. Baka may binili lang sila. Mahina niyang sabi. Pilit pinapakalma ang sarili kahit unti-unti nang kinakain ng kaba ang kanyang dibdib. Tumayo siya. Sumilip sa kwarto ng Kuya Paolo niya. Wala ito roon. Ngunit naalala niyang nilagnat ang Kuya Paolo niya kagabi. At inisip niyang baka isinugod ito sa ospital. Lalong bumigat ang pakiramdam niya. Umaasang mali lang ang kanyang hinala. Umupo siya sa mesa. Tiningnan ang malamig na agahan. Ngunit wala naman siyang gana. Para may bumabalot na malamig na hangin sa kanyang mga balikat. May kakaiba talaga sa Sabadong ito. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng ingay, tawanan at pagmamahal. Tumayo siya. Nagdesisyong lumabas. Sabado ngayon, bulong niya. Maglalaro ako sa parke. Bawat hakbang ni Miguel palabas ng bahay ay mabigat. Parang may gustong pumigil sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag. Sa labas, bumungad ang araw na nakasisilaw. Ngunit malamig ang ihip ng hangin. Kakaiba sa inaasahan niyang init. Ang mga bahay sa paligid ay tahimik. Ang mga pinto't pintana ay nakasara. Tila nagtatago ang mga tao sa anino ng kanilang mga tahanan. Habang naglalakad siya patungo sa parke, napansin niyang halos walang tao sa kalsada. Ang dating maingay na kapitbahayan, puno ng sigawan at habulan ng mga bata, ay tila nawala ng buhay. Sa bawat hakbang, naririnig niya lamang ang tunog ng sariling tsinelas na sumasalpok sa semento at ang marahang ihip ng hangin na nagdadala ng mga tuyong dahon. Pagdating niya sa parke, agad niyang napansin ang pagbabago. Ang dating sabik na sabik sa ingay at tawanan, ngayoy nilamon ng katahimikan. Ang mga swing ay kinakalawang, ang mga slide ay may alikabok, at ang dumuhan ay may mga tuyong dahon na hindi na nilinis. Walang batang naglalaro. Walang nagtatakbuhan. Walang halakhak na bumabasag sa katahimikan. Umupo siya sa swing. Dahan-dahan niyang iniintayog ang sarili at tumingala sa kalangitan. May kakaiba sa mga ulap. Parang mabigat, kulay abo, tila ba nagdadala ng bagyong hindi pa dumarating. Ang hangin ay malamig, ngunit sa kanyang balat, ramdam pa rin niya ang init
na kanina pa niya nararamdaman. Maya-maya, isang mahinang tinig ang sumira sa katahimikan. "Pwede ba akong sumakay dyan?" Napalingon siya. Isang batang babae ang nakatayo sa tabi ng swing. Nakasuot ng puting bestida, mahaba ang buhok at nakayapak. Hawak-hawak nito ang isang lumang notebook na may mga punit sa gilid. Malalim ang tingin ng bata. Tila puno ng kwento at lihim. Oo naman," sagot ni Miguel. Pilit na ngumiti. "Marami namang swing." Tahimik na umupo ang bata. "Tahimik dito, no?" Tumango si Miguel. "Dati maraming bata rito. Ngayon, parang ako na lang." "Hindi naman." Mahina, ngunit matatag na wika ng bata. "Nandito ako." Ngumiti si Miguel. "Ako nga pala si Miguel. Ikaw?" "Clara," sagot ng bata. Mahina ang tinig, ngunit may ngiting bahagya sa labi. Sa simpleng palitan ng pangalan, tila may nabuo agad na koneksyon. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa gitna ng katahimikan. Naglaro sila sa damuhan, nagtakbuhan, nagtawanan, nagtaguan sa ilalim ng mga puno. Ang damo ay malamig at makati sa balat, ngunit nakakadagdag ito sa ligaya ni Miguel. Habang tumatakbo, nararamdaman niya ang init ng araw sa batok, ang malalalim na hininga ni Clara, at ang tawa nilang dalawa na unti-unting bumabasag sa katahimikan ng parke. "Matagal ka na ba nakatira dito?" tanong ni Miguel habang hinihingal. Namumula ang pisngi. Tumango si Clara. "Dito na ako madalas. Malapit lang bahay namin." Nasaan ang mga magulang mo?" "Hindi ko na sila nakikita. Matagal na." Napatahimik si Miguel. Hindi niya alam ang isasagot. "Pasensya ka na." Mahina niyang sabi. Ramdam ang lungkot ng bata. Umiti si Clara, ngunit may lungkot sa mga mata. "Ayos lang. Nasanay na akong wala sila sa tabi ko." "Alam mo ba, palagi kita nakikita dito sa parke?" Dagdag pa ni Clara. "Talaga? Bakit hindi ka nakikipagkaibigan sa akin noon?" tanong ni Miguel. Nagtatakang nakatingin sa kausap. "Baka matakot ka lang. Baka hindi mo kayanin ng kaibigan na tulad ko," sagot ni Clara. Seryoso ang tinig. Naguluhan si Miguel, ngunit pinili niyang huwag na lang intindihin iyon. Sa halip, napatuloy sila sa paglalaro. Ramdam ni Miguel ang kaligayahang matagal na niyang hindi naranasan. Napansin niyang kahit tirik ang araw, hindi pinapawisan si Clara. Kahit malakas ang hangin, hindi gumagalaw ang kanyang buhok. Ngunit binaliwala niya ito. Sa piling ni Clara, muli siyang tumawa ng totoo. Nang mapagod sila sa kakalakad at kakatawa, umupo sila sa lilim ng isang malaking puno. Pinagpasta ni Miguel ang notebook ni Clara. Luma, matungis, puno ng mga guhit at sulat sa gilid. "Anong laman yan?" tanong ni Miguel, puno ng kuryosidad. Ngumiti lang si Clara. Malalim ang tingin. "Mga
alaala at mga pangarap na gusto kong matupad. Pwede ko bang basahin? Umiling si Clara. Hindi pa. Siguro kapag handa ka na. Napakunot noo si Miguel. Bakit parang napaka-misteryoso mo? Ngumiti si Clara. Mas madaling intindihin ang mga kwento kaysa sa mga tao. Biglang umihip ang hangin at kusa nitong binuksan ang ilang pahina ng notebook. Mabilis na sumulyap si Miguel. Wish number 1. Makatagpo ng kaibigan na hindi ako iiwan. Agad na sinara ni Clara ang notebook. Bahagyang natawa, ngunit may tinatagong kirot ang mga mata. Hoy, hindi pa tapos yan. Okay. Tugon ni Miguel. Ngumiti. Pero promise, papabasa mo rin sa akin yan balang araw. Ngumiti lang si Clara. Mahina, ngunit puno ng pag-asa. At ang sabi niya, kapag dumating na ang tamang panahon, Miguel. Bandang hapon, nagiya si Miguel. Clara, samahan mo naman akong umuwi. Ipapakilala kita kay inay at itay at sa kuya Paulo ko. Ngumiti si Clara, ngunit halatang may agam-agam. Baka mamaya na lang. Gusto mo, dumaan muna tayo sa bahay namin? Sige, sagot ni Miguel. Sabik at puno ng kuryosidad. Tahimik silang naglakad. Ang kalsada ay tila mas mahaba, mas madilim, at mas malamig. Ang mga bahay na nilambasan nila ay lumang-luma. May mga pintuan at pintanang sira. At ang mga bakuran ay puno ng tuyong dahon at damo. Pagdating nila sa bahay ni Clara, napahinto si Miguel. Ang bahay ay tila niluma na ng panahon. Kalawangin ang gate, basag ang mga pintana, at sa hardin, puro tuyong bulaklak. Tahimik ang paligid, parang walang ibang nilalang maliban sa kanila. Dito ka nakatira? Tanong ni Miguel. Naggugulumihanan. Dati, dito ako tumira. Sagot ni Clara. Marahang tinulak ang gate na maingay na umingit. Pagpasok nila, bumulaga ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Sa mga dingding, may mga larawan. Kupas, maputla, at puno ng alikabok. Isa roon ang larawan ni Clara. Nakangiti, may hawak na notebook, ngunit may itim na laso sa sulok ng larawan. Clara? Mahina at nanginginig ang tinig ni Miguel. Bakit? May laso ang litrato mo. Tahimik si Clara. Lumapit siya sa lumang piano. Marahang pinadaan ang mga daliri sa mga tikla at nagsimulang magsalita. May sakit ako noon sa puso, Miguel. Mahina at malungkot ang kanyang tinig. Mahina ang katawan ko. Kaya madalas ako nakakulong dito sa bahay. Ang notebook ko lang ang naging kaibigan at kasama ko. Doon ko isinulat ang lahat ng gusto kong maranasan. Maglaro, tumakbo, makipagkaibigan. Ngunit hindi ko lahat nagawa. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Isang gabi, tulog ako at pagising ko,
Wala na sila. Matagal na akong wala, Miguel. 20 taon na. Tahimik ang paligid. Tanging kaluskos ng hangin, lagaslas ng dahon, at malungkot na tugtog ng piano ang maririnig. Pero bakit ako? Mahinang tanong ni Miguel. Bakit mo ako nakikita? Ngumiti si Clara, puno ng pag-unawa. Matagal na kitang kilala. Lagi kitang nakikita sa parke. Mag-isang naglalaro, naghahanap ng kaibigan. Simula noon, binantayan na kita. Kahit saan ka mapunta, sinusundan kita. Siguro kaya mo lang ako nakita ngayon dahil handa ka na makita ang katotohanan. Hindi nakasagot si Miguel. Naramdaman niyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tahimik silang naglakad patungo sa bahay ni Miguel. Si Clara nakatingin sa langit na unti-unting nagdidilim. Si Miguel naman nakayuko, ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Ang kalsada ay tila mas mahaba, ang hangin ay mas malamig, at ang paligid ay mas tahimik. Miguel? Mahina at mapagkumbabang wika ni Clara. Alam mo ba, tuwing Sabado, bumabalik ako sa parke. Bakit? Doon kasi ako huling naging masaya. Doon ko huling naramdaman kung paano mabuhay. Tumigil si Miguel. Tiningnan si Clara at nakita niyang may luha sa mga mata nito. Ngunit may ngiti pa rin sa labi. Masaya ako ngayon, Miguel, kasi natupad na ang unang wish ko. Pagdating nila sa bahay ni Miguel, madilim na. Ang mga poste ng ilaw sa kalsada ay nangingitim at tila ba ang buong baryo ay nilamon ng dilim. Binuksan niya ang pinto at agad ay bumungad ang lamig at katahimikan. Walang tao, ang mga larawan sa dingding ay kupas at ang kalendaryo ay nakatigil na sa petsang matagal nang lumipas. Miguel? Mahinang tinig ni Clara. Hindi. Baka umalis lang sila. Biglang tumunog ang telepono. Kinabahan si Miguel. Dahan-dahang sinagot. Hello? Tahimik. Hello? Hanggang sa marinig niya ang tinig ni Inay. Mahina, malayo, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, sana hindi ka natakot. Inay, sana alam mong mahal ka namin. Naputol ang tawag. Nanginginig si Miguel. Tiningnan si Clara na ngayoy tahimik na nakatingin sa kanya. Malungkot, ngunit may kapayapaan. Maya-maya, may humintong sasakyan sa labas. Ang nanay, ang tatay, at ang kuya Paulo ni Miguel. Umiiyak sila. May dalang mga kandila at bulaklak. Lumapit si Miguel. Pilit na tinatawag ang mga mahal niya sa buhay. Inay, Itay, nandito ako. Kuya Paulo. Ngunit hindi siya nilingon. Lumuhod ang kanyang ina sa harap ng bahay. Hinawakan ng larawan. Larawan ni Miguel na may itim na laso sa tabi.
Anak, patawad at hindi ka namin nailigtas. Sana alam mong mahal ka namin. Parang may humaplos sa dibdib ni Miguel. Biglang bumalik ang alaala ng gabing iyon. Habang inaasikaso ng mga magulang niya ang Kuya Paulo niya na may lagnat, natulog siya na mag-isa at hindi na hinintay ang kwento ng kanyang inay bago matulog. Hanggang sa may makapal na usok na pumasok sa silid. Usok na unti-unting sumakop sa kanyang paghinga. At siya lang ang hindi nakaligtas sa nangyaring sunog. Lumingon siya kay Clara na ngayon luhaan. Miguel, patawarin mo ako. Nandito ako noon sa bahay niyo nung masunog ito. Pinilit kitang gisingin. Pumasok ako sa panaginip mo pero huli na ang lahat. Pasensya ka na. Hindi kita natulungan. Umiyak si Miguel. Yumakap kay Clara. Okay lang, Clara. Huwag ka nang umiyak. Tanggap ko na wala na ako. Naghahawak sila ng kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Wala nang sakit, wala nang lungkot, tanging pag-unawa at pagpapatawad. Kinabukasan, isang batang babae ang dumaan sa parke. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Ma, tingnan mo. Parang may dalawang bata naglalaro sa swing. Ngumiti ang kanyang inay at nagsabing, Anak, baka hangin lang yan. Ngunit kung titingnan mong mabuti, may dalawang batang magkahawak kamay, nakangiti sa ilalim ng sumisikat na araw. Si Miguel at si Clara. At sa ihip ng hangin, maririnig ang isang pabulong na tinig. Hindi lahat ng wakas ay malungkot. Minsan, ito ang simula ng walang hanggang kapayapaan.